Okay, nagbabalik po ang Teledyari Sports. Attorney Ed Tolentino, ito, meron kaming picture kanina na ikaw pa mismo nagbigay sa amin at sabi mo, ito yung pinaka, kumbaga, fitting image ng weakness. Ito nga si Antonio Margarito. Ipakita natin, Direct Louie, please. Ito po mga kaibigan, was taken dun sa laban. Ito po nga si Margarito at si Sugar Shane Mosley. Attorney Ed, bakit yun yung still image ng weakness ni Margarito? First, notice the left jab. Walang protina ang left jab ni Antonio Margarito. Kaya napansin nyo, it was not enough to repel Shane Mosley. Mosley countered with a right hook at nakita nyo, pasok na pasok ang right hook sa panga, sa temple ni Margarito. Usually, when Margarito throws the left jab, may kasunod na kanan yan. Saka na-jolt yung mukha niya, kita-kita Oo, mo, nakikita nyo. Kasi nga, yung kaliwa niya, wala ng protina, pagkatapos wide pa ang pagkakabitaw, open na open ang kanyang left side. That is perfect for a right So hook. yung kanang kamay dito, nakitang-kita ho ninyo yung kanang kamay ni Margarito after he throws yung kanyang kaliwa, nakabukas yung kanan. Nakabukas. Yung left side, pwede yan right hook, and then pwedeng sundan ni Manny Pacquiao ng isang kaliwa. So this time, the right hook will help launch the left of Manny Pacquiao. Dito pa lang nakita nyo, left ni Margarito, susunod dyan yung kanan na bibitawan niya But since he moves in zombie-like fashion, napakabagal, bago niya mabitawan yung kanan, na-counteran na siya ng right hook ng kanyang kalaban. And not only that, mga kaibigan, aside from of course doon sa kahinaan, sa flaws sa depensa nito pong si Antonio Margarito, nais kong ipakilala sa inyo kung sino na ba si Antonio Margarito after he lost kay Sugar Shane Mosley noong pong January 2009. Ito po, mga kaibigan, sa video na ito po yung naging huling laban ni Antonio Margarito at ipapakilala ko sa inyo. I'm sure, sasabihin ninyo, si Antonio Margarito ba ito? Panoorin natin, mga kaibigan, yung naging fight ni Margarito kay Robert Garcia. Ito po, mga kaibigan, yung video. Attorney Ed, ikaw na mag-analyze. Nangyari to May 8, 2010 sa Mexico. Notice, yung Margarito na sugod ng sugod, ngayon na hindi na tampered ang gloves, he is tentative. Siya ay nasa kaliwa, Siya ay nasa kaliwa at umaatras. We never saw that in the vintage Margarito. Wala siyang pop, walang kumpiyansa sa kanyang mga suntok. He is backtracking na hindi siya mukhang Tijuana tornado, mukhang tropical depression lang. Hanging amihan ang dating ni Margarito sa labang ito. Roberto Garcia is an unknown and yet he is the one pressing forward. Nakikita natin, willing to get into the eye of the tornado. So this is so un-Margarito and this is the fight according to niya, parang dampi na lang Wala. Iba talaga pag wala kang cheat code Parang video game yan Wala kang cheat code. Wala kang invincibility. You become hesitant. At nakita mo si Garcia, nagsasabi pa sa kanya, come on, nakala ko ba, tornado ka? Pero do you think ito yung same Antonio Margarito na makakaharap ni Manny Pacquiao? Kasi marami nagsasabi na ang tagal kasi na naging layoff, ang tagal na naging pahinga, nasuspindi siya, nabakbakan siya ng lisensya sa Amerika, kaya ganyan yung laro niya. Do you think yan yung aakyat sa November 14 sa linggo? Well, he will be more motivated. Pero ang tingin ko, mga kaibigan, wala nang ibibilis si Margarito. Eto na, hanggang segunda lang siya At bagamat malakas, mabagal. Mala zombie kung gumalaw itong Margarito. Ito po ang laban na nagkumbinsi kay Freddie Roach na kayang pataubin ni Manny Pacquiao itong si Margarito. Tentative, yung suntok, walang lakas, umaatras, at parang hindi sigurado kung ano ang kanyang gagawin. Hilong-talilong, ika nga. And take note, si Robert Garcia na po ang kanyang trainer dito po sa laban na ito. At itong kalaban niya, Roberto Garcia din ang pangalan, hindi ganun kakamay, hindi makamay. Pero he looks intimidated by this guy. Okay, so siguro, Attorney Ed, anong nakikita mo na magiging strategies ng dalawang boxers para sa laban na to? As we all know, nabanggit na natin yung mga posibleng gawin ni Manny Pacquiao. And what about Antonio Margarito? Ano yung strategy mo na nakikita mong isasalubong niya kay Manny Pacquiao? Pagsimula pa lang ng kampana, Margarito will try to pressure Manny Pacquiao. Papasok agad yan. Ang mga Mexicano, typical Margarito, he would gladly take 3 punches para lang maka-rest back ng kanyang uppercut. Left uppercut, right straight, yan po ang combination ni Margarito. Iipitin niya, he will try to trap
Manny Pacquiao ropes. along the ropes. Yun ang kanyang magiging estratehiya. Anong pinakadelikado rito? Anong posibleng mag-knockout kay Manny Pacquiao? Ano yung kinakatakutan mong suntok ni Margarito? Yung elongated left uppercut. Kasi usually ang uppercut, kapag dikitan, dun mo lang binibitawan. Pero kahit malayo, si Margarito bumibitaw ng malayong uppercut. Hinahagod niya. So pwede kang tamaan. So kailangan very precise, may purpose ang bawat galaw ni Manny Pacquiao. Because that left uppercut can really hurt him. Ang problema, that left uppercut is also the weakness of Margarito because hinahagod niya, wide open siya dito. That is why he is a sucker Kaya for ba the ni right Pacquiao hook. ang suntok ni Margarito, you think? That remains to be seen. And remember, Manny Pacquiao has always had problems with tall fighters. Nahihirapan siyang basta-basta pumasok kasi nga matangkad. But on a good side, walang masyadong jab ang Margarito. Sabi ko nga, walang protina yung jab eh. So hindi siya Walang pwedeng magre-repel basta kay Pacquiao. tutukuran, hindi siya matutukuran ni Margarito. And Manny Pacquiao will find it easy to get inside. Do you question yung naging preparation ni Manny Pacquiao dito? Do you think prepared siya sa laban na ito? Ako, tingin ko nagkaroon ng konting crash course, sapagkat ito po ang unang laban ni Manny Pacquiao as a congressman. Kaya nga yung iba, sabi, abay, congressman, hindi kaya ma-impeach ito kay Margarito. Nakita mo, divided na ang kanyang attention eh. Even before the first training day, he was talking, gusto niya mag-training na lang ako sa batasan. At palagay ko nga, sabi ko nga, na-realize na rin ni Manny, pwede rin pala akong kumita ng pagiging congressman, hindi kailangan tumanggap ng suntok araw-araw. So nagkakaroon na ng shift sa priority ni Manny Pacquiao. Kaya nga, I hope that he can still mentally get up for a fighter like Margarito because Pacquiao always wanted Floyd Mayweather. And all of a sudden, Margarito comes in as a last-minute substitute. Can he be inspired to fight a fighter na ang level ay Margarito lamang? That remains to be seen and only Manny Pacquiao can answer that. Okay, so assuming na matalo si Pacquiao dito, ano mangyayari sa kanya? Magkakaroon ng rematch. Bagamat wala namang rematch clause ang labang ito, muli silang magkakaharap. But after this, kung sakaling manalo siya sa rematch, palagay ko kailangan mag-isip na si Manny Pacquiao. Narating na niya ang tugatog ng tagumpay, napakahirap to start all over again slow. Siguro kung matatalo ka kung ikay journeyman, bago pa lamang, hindi pa masyado malayo ang iyong hahabulin. But after 7 world titles, almost 15, 16 years in boxing, I think kailangan mag-isip na ni Manny. Mahirap nang magbalik sa square one. So what happens to Margarito if he wins, Attorney Ed? According to Margarito, manalo-matalo, he is no longer fighting as a welterweight. He will stay in the junior middleweight division and hopefully get another title shot kung sakali na siya matatalo kay Manny Pacquiao. Okay, Attorney Ed, siguro ano ang forecast mo sa magiging result nitong laban na to? Saan mo nakikita magtatapos yung bakbakan ni Manny Pacquiao at ni Antonio Margarito? Ako, tingin ko, the most within 9 rounds, kaya pong pataubin ni Manny Pacquiao si Margarito. I believe the speed and power of Manny Pacquiao will overwhelm Antonio Margarito in the same way that mostly overwhelmed Margarito in January 2009. One thing I guarantee sa inyo mga kaibigan, it's gonna be an action-packed fight. Walang kloti na very defensive-minded. I keep telling everybody, when Pacquiao meets Margarito, save a burrito because it's gonna be explosivo. Okay, ang galing-galing, Attorney Ed. Well said. Maraming salamat sa iyo, Attorney Ed. At napuno ulit yung studio namin dahil ikaw ang bisita. At lahat sila nasa likod natin, pinapanood din yung television, yung TV, yung monitor natin pinapanood. Isa namang napakalakas na palakpak para kay Attorney Ed Tolentino. Okay, so Attorney Ed, ayan, siguro, nasabi mo na lahat. Baka meron ka pang gustong banggitin na gusto kang ibigay na tip o hint sa ating mga televiewers kung ano yung magiging critical na stage, kung ano yung mga dapat nilang abangan dito sa laban na to. Well, magbaon po kayo ng raincoats, payong, because when the Tijuana tornado meets the Pacific storm, expect occasional thunderstorms and torrential haymakers. At dapat nga raw, title nito is Perfect Storm, eh, no? Oo, Okay, storm gets in your eyes. Okay, so Attorney Ed, ano ba ang mga susunod sa'yo? May mga guesting ka ba na abangan, na mga ano mo, aside from ito sa Telejari Sports? GNN, nakaabang na, eh, no? GNN is already around the corner. Iikot-ikot lang tayo, eh. We'll just go through the ropes, sabi nga nila, and hopefully share our inputs on And the usual, fight. yung mga programa sa Sports Radio, and then yung column mo sa Manila Times. Yes, sa Manila Times po. Every Friday, boxer shorts. Di ko po suot ngayon kasi bawal. Okay, Attorney Ed, maraming salamat sa iyo. Ang aming pong resident boxing analyst
no? At lagi hong pleasure na makasama ho namin siya rito. Samantala, on that note, siguro po magpapaalam na kami. Uy, Atty. Ed, bago ka magpaalam, baka may gusto kang batiin na special someone. Ay, mga kaopisina ko po sa Supreme Court, Office of the Court Administrator, gaya yung ni? boss ko, si Atty. Heronga, yung aking kadaupang kamao, si Atty. Fiona, ayan, lahat sila nanonood ngayon. Okay, so Atty. Tolentino Salamat po, po. magpapaalam na po kami. Maraming salamat po sa mga nakatulong natin sa NBN Sports, NBN News, NBN Engineering. Uy, si Atty. Marcus Trodes nanonood at saka yung dating champion ng tour, si Mr. Jess Garcia, si Raylando Berterno sa Cebu. Tinutukan talaga nila yung prognosis mo. Tsaka si Lieutenant Colonel Bartolome Bacaro ng Armed Forces of the Philippines. Ako po si Isno Bado. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli dito po sa Teledyaryo Sports tomorrow.